Hallelujah. Praise the name of the Lord. It's Friday morning here in Houston, Texas. August 8! Yahoo! 2025. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At tayo ay muling nagising upang siya ay ating sambahin. Upang siya ay ating pasalamatan. Upang siya ay ating itaas. Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Oh, hallelujah. God is good. God is great. All the time. And all the time, God is great. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan, Lord. Thank you, Lord. Dahil hindi ka nagkulang sa amin sa araw-araw na kami ay nagising sa araw-araw. Salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat dahil nandiyan ka upang kami ay gabayan. Holy Spirit, thank you. Biyernes na, Yahoo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is good. God is great. All the time. And all the time, God is great. Yan. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Itaas. Kilalanin. Ipakilala sa sanlibutan. Oh, hallelujah. You are so good to us, Lord Jesus. Thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Ang aming mga buhay ay aming ibinibigay sa inyo, Panginoon Jesus. Thank you, Jesus. You are so good. Praise God sa kanyang kabutihan. It's Friday! Yahoo! God, you are awesome, Lord Jesus. Salamat po. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Kung sino man ang maniniwala sa kanya na hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. It's Friday. Asa na kayo? Dali na at tayo magpuri sa ating Panginoong Jesucristo.
It's Friday. Friday na ngayon. Friday. Welcome dito sa ating live. Ayan, kumusta ang lahat? Welcome, Team Jesus. Members, viewers, joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome. Ngayon ay welcome dito sa Team Jesus School of Faith. Ngayon ay August 8, 2025. Hallelujah. God is good. God is great all the time. And all the time, God is great. Hallelujah. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, fresh from the bed. Ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, no? Anong sabi dyan? Truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Matthew 17:20. So, ito yung halaga ng mustard seed sa ating pananampalataya, mga ka-Team Jesus. So, ang mustard seed, ayan. So, tayo ay magpuri sa ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Kristo at Banal na Espiritu. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Nang tanggapin ko sa Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pa aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, we adore you, Father God. Nag-uumapang ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus.
lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah! God is great all the time, and all the time God is great. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, at kami ay nakaraos. Ngayon ay Biyernes. Thank you, Lord Jesus, sa kalakasan ng aming pangangatawan. Thank you, Lord, sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa rin kami. Buhay, ligtas sa anumang kapahamakan. Oh, hallelujah, salamat po. Salamat po sa aming mga buhay. Salamat po at kami ay muling nagising. To God be all the glory and honor. Maraming salamat po upang kami ang aming mga buhay, ang aming mga katawan ay maging kagamit-gamit sa inyong kaharian. Panginoong Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Diyos Ama, kinikilala namin na kami ay makasalanan at wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo, wala ka, Panginoong Jesucristo, wala kaming magagawa. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga bibig, ang aming mga ikinikilos, na ito po ay maging kaaya-igaya sa iyong paningin. Diyos Ama, oh hallelujah. Yes, yes Lord Jesus, salamat po. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanakit sa amin, sa mga taong nanloko sa amin, Panginoong Diyos. Ano man po ang mga hinanakit, ano man po ang mga paghihiganting nasa mga puso namin, Lord, we rebuke them in the name of Jesus, sapagkat kami ay naniniwalang ikaw ang vengeance is not ours, it's yours, Father God. Hallelujah. You are good. You are great at all times, Father. Thank you so much sa iyong kabutihan. Thank you so much sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Salamat po. At we welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa iyong mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. Yes, kami ay naniniwalang the King is in the room. Oh, hallelujah. Ang banal na Espiritu ay nandito ngayon sa kalagitnaan namin, sa lahat ng mga bahay ng mga na dumadalo ngayon sa iyong Bible study, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord,
Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power unknown. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Lord Jesus, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Mangusap po kayo. Mangusap po kayo, banal na espiritu. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Kristo, na hindi ako makikita, pati ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. O hallelujah. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang lahat ng mga dumalo ngayon, Panginoong Diyos, ay makaraos po kami. Maayos ang aming mga pakikinig sa iyong mga salita. At ito ay magpapatibay, magpapatatag sa aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoong Kristo. O hallelujah. Lahat ng papuri, lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Yesu Kristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos. Amen. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Ayan, mga kating Jesus, tingnan na natin ang salita ng Diyos na sana ang inyong mga Biblia. So, dito tayo, kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa pagpabor-pabor, sa mga pabor-pabor, mga kating Jesus. Kaya, pinaalala sa atin na anuman ang sitwasyon ng buhay ng isang taong ito, hindi yon ang batayan sa ating pakikipagkapwa, kundi ang batayan ng ating pakikipagkapwa ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya mahalin natin ang lahat. At pinaalala sa atin ng banal na espiritu dito sa Santiago chapter 1, chapter 2, verse 12. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Ayan. So, ano sabi dyan? Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa. Kaya, magkaroon tayo ng pusong puno ng kaawaan, pusong puno ng pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, lalo na sa mga taong nagkasala sa atin, dahil nakakaawa sila. Dahil maawa tayo sa kanila kung ang ating Panginoong Kristo na ang siyang magbabalik sa mga ginawa nila sa atin. Kaya naaawa tayo sa kanila na pinagdadasal natin, Panginoong Kristo, patawarin mo po sila. Have mercy, Lord. Dinideklara ko, Lord, ang iyong kaawaan sa mga taong ito, Lord, tatagpuin mo sila. Ganon ang ginagawa natin. Kaya yan ay sinasabing pusong puno ng kaawaan. Okay? At kaawaan na tumulong sa ating kapwa na hindi kailangang makilala ka, kundi ang makilala ay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, so dito na tayo sa chapter 2 ng James o ng Santiago, verses 14 to 26. Ayan, 14 to 26 na tayo. So, ngayon ay 8/8/25. Oh, ang bilis ng panahon, no?
8 na, parang katatapos lang natin sa July. Ngayon, 8 na, malapit na magkalagitnaan. Kaya, fasten your seatbelt tayo mga ka-Team Jesus at maging tapat tayo sa ating Panginoong Kristo. Bawat araw, magsubsub tayo sa kanyang presensya, makinig tayo sa mga testimony ng ating mga kapatid, at makinig tayo sa Bible study. Okay. Dito, ang sinasabi dito, sa 14, mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Ayan na, ito na yung ang pananampalataya at mabuting gawa. So, ito yung faith and deeds. So, yung ating pananampalataya at ang ating mga mabuting gawa. Okay. Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ang isang kapatid. At sabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya, may nagagawa ba itong mabuti? Ganito rin, 17 at 12. 12 ba to? 17. Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko, paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. 18. Naniniwala ka na may iisang Diyos. Mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin. At nanginginig pa nga sa takot. Ikaw na walang pag-unawa o pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Hindi ba't itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? Makikita ko na ang pananampalataya, makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa, na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Dito nyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. 25. Ganoon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. 26. Excuse me. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Sabi dito sa English sa 26, as the body without the spirit is dead, faith without deeds is dead. Ayan. Ang pananampalataya na walang mabuting gawa ay patay. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At ito po ay aming maging gabay, itanim mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Ito po ay maging sandata namin upang matagumpayan namin ang mga pagsubok ng hinaharap namin at masunod namin ang iyong kalooban ng Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Okay, so ito na ngayon ang sinasabi nating
faith in action, mga ka-Team Jesus. So, ang pananampalataya na walang kilos ay wala ring halaga. Mayroon kang kilos, pero walang pananampalataya, useless. Mayroon kang pananampalataya, pero wala namang kang mabuting nagawa, useless. Sa makatuwid, ang pananampalataya at ang kilos ay dapat magkasama. Oh, yun. Anong sabi diyan sa halimbawa? Anong sabi diyan? Ay, opo pala dapat ako. Ang sabi diyan sa halimbawa, no? Okay. Ang sabi diyan sa halimbawa ay, may isang kapatid na walang makain, gutom na gutom, wala nang pambili ng bigas. Maraming mga anak, ganito, ganyan. Tapos sabihin mo, sis, Brad, God bless you. Ang Diyos ang magpapala sa inyo na ganito, ganyan. Yan ang iyong pananampalataya. Walang mali yan. Subalit, nakikita mo na ang mga taong ito ay nangangailangan ng tulong mo. Paano ba sila pagpapalain? Pagpapalain ang mga taong ito sa pamamagitan mo. Pagpapalain ang mga taong ito sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ko. So, ibig sabihin nun, mayroong kilos na dapat nating isagawa. May kilos. Kagaya ba ng naalala ko yung ano ba to? Yung testimony ni Sister Crystal na sabi niya ay yung kanyang tita daw, ang kanyang tita daw ay na ospital, nagkasakit. Tapos siya ay sinabihan siya ng mama niya. Tapos nangangailangan, akala daw nila ay hindi na kailangan ng dagdag na abono ng dugo. Pero kailangan pala. Tapos wala na daw available, no, yung anong dugo niya nun. Tapos nagdasal siya, Lord, tulungan mo po kami, Lord, na magpadala po kayo ng tao na kaakma ng kanyang dugo para makuna ng dugo at maabunuhan pa yung tita ko. No? Nagdasal siya. Tumunta pa siya sa simbahan para magdasal. Ngayon, nagdarasal siya na may ipapadala ang Diyos na tao na magkapareho sila ng type ng dugo. Pero yun pala, siya pala yung sinasabi ng Diyos na siya ang magbigay ng dugo. Ganon ba? So, siya pala ang kinonvict ng Holy Spirit na ikaw, Crystal, ikaw yung tao na yon na ipapadala ko. Ikaw yung tao na yon. Pag nakikinig ako doon sa inyong mga testimonies, mga ganyan, yun, maaring minsan ako ay napapaiyak, minsan ako na may natatawa sa mga kwento ba ng buhay. So siya pala yung pinadala, siya pala yung gusto ng Diyos na magbahagi ng kanyang dugo doon sa kanyang tita. So may action. No, may action. Yun ang sinasabing pananampalataya. Nagdasal ka na may ibibigay ang Diyos na tao na ibibigay niya para sa ganoon ay mangyari, masagot yung prayer ninyo na, Lord, tulungan niyo po ang aking tita nga ganito, maaring sa kapatid ninyo or so what. Yun pala, ikaw mismo, tayo mismo, ang gagamitin ng Diyos nang sa ganoon ay tayo ang maging sagot sa kanilang mga dasal at sa mismong dasal natin kung tayo ay naging bukas ang ating mga isipan, ang ating mga puso sa pagtulong. So mayroong sinasabing works without faith is dead. Faith without work
is dead. So, dapat magkasabay yan. See? Ikaw pala ang gagamitin ng Diyos. Yung pinagdadasal mong yan, ay ikaw mismo ang gagamitin ng Diyos. Ikaw, halimbawa, nagdarasal ka para sa iyong kapatid para sa iyong anak, na ang tigas-tigas ng ulo, para sa inyong anak na talagang matagal na kayong hindi nagkakasundo, na ganito, nagdarasal ka, Lord, baguhin niyo po itong aking anak, Lord, maawa po kayo, ganito, ganyan, Yung dasal mong yun, ikaw din ang gagamitin ng Diyos upang mabago itong anak mo na naging suwail sa'yo, naging suwail sa inyo, sa pamamagitan ng inyong pagpapakumbaba at pagbabago. Bago babaguhin ng Diyos, itong mga taong ito, ay tayo muna ang kanyang binabago. Kagaya ba, nang dumating ako dito sa Amerika, ako ay galing, ang foundation ko sa aking pananampalataya ay Pentecostal. Naging born again Christian ako sa pamamagitan ng GIL o Jesus is Lord, dyan sa Butuan. Dyan yung si dati ay sila Manding. Yan, si Manding ay kasama namin yan sa GIL. Si Bibing ay andoon naman yan sa, dati kasama naman namin yan si Bibing, si Tita Jane, si Tita Jolie ay doon man yan siya sa Baptist. Kami ay mga Pentecostal yan. Pentecostal talaga kami. Yun ang aming pundasyon. Pentecostal. Ngayon, pagdating ko rito sa Amerika, si Tito Bryant, mga ka-Team Jesus, doon sa Pilipinas, Baptist yan siya. Ang Baptist kasi ay traditional yung Baptist. Meron pa yan silang choir, tapos yung si Tito Bryant kasama nga sa choir. So, ang ano nila, ang kanilang pagsamba ay tahimik. Tahimik ba? Worship kagad ba? Worship. So, ganun din yan si Tita Jolie, yung pagsamba nila. Less sa kanila, yung wala sa kanila. I don't know kung mayroon sa kanila. Pero doon, kila Tito Bryant, wala yung mga pagsayaw-sayaw, ganyan. Yung pagpalakpak, paghiyaw-hiyaw. Hallelujah! Praise the Lord! Wala, yan. Traditional sila eh. So, tahimik. So, doon niya ako dinala sa church nila, sa Mosaic. So, yung Mosaic ay yung parang multi-ethnic church. Pero, ang kanyang basihan o ang kanyang pagpupuri ay parang Baptist, yung seryoso. Gano'n, no? So, hindi nga sila nagtataas ng kamay, hindi nga sila nagpapalakpak. Kahit yung pastor, hindi nagtataas ng kamay, hindi sila nag-speaking in tongues, so tahimik sila. So, nung dumating ako rito at nagsimba na kami, bawat linggo, wala ang aking puso ay yung parang, hindi ako kontento kasi I want to speak in tongue, I want to shout, hallelujah, praise the Lord, I want to dance, I want to clap, ganyan, no? Wala, hindi ko nakikita na nagaganon sila. Hindi rin ako pwedeng magaganyan at baka naagaw pansin ako doon sa iba. Seryosong-seryoso sila na pagsimba sa Panginoon. Tapos ako, woo! Hallelujah! Di agaw pansin ako doon sa iba. Di nakakadisturbo na tuloy ako. Hindi yun. Kailangan tayong magkaroon ng discernment. Discernment ba kung paanong gawin. So ako, nag-i-speaking in tongue pa rin ako, pero tahimik. Ang aking bibig lang gumagalaw. Hallelujah, hallelujah, gano'n, no? Pero hindi ako makakapagtaas ng kamay, hindi rin ako makakapalakpak, dahil wala nga nagtataas ng kamay, wala rin nagpapalakpak. Tapos, doon pa naman kami nakaupo doon sa harapan. So, kitang-kita ako doon. Kaya, Lord, tulungan mo ako, Holy Spirit. Anong gagawin ko dito, Holy Spirit, para ako nakakahon dito? Para akong nakakulong, hindi ako makahiyaw, hindi ako makasigaw. Ganyan, no? So, sinabi ko kay Tito Bryant, mahal ko, I'm sorry, pero hindi ako
I don't belong to this church. Sabi ko sa kanya, Pentecostal kasi ako. Naniniwala ako na ang aking bibig ay gagamitin ko para magpuri sa Diyos. Ang aking kamay ay gagamitin ko, ang aking katawan. Naniniwala ako kasi kung hindi ako magsasalita, hindi ako magpupuri sa Diyos, hihiyaw, sisigaw, baka yung bato ang aanuhin ng Diyos na pasisigawin dahil hindi ako sumisigaw ng pagpupuri sa Kanya. That is, I'm sorry, I do not belong to the church. Sabi ko sa Kanya. Ngayon, sabi niya, dito ang ating church. Matuto kang tumanggap sa church nito sapagkat dito tayo pinadala ng Diyos. Isa siya doon sa mga sa mga deacons ba, isa siya doon sa mga leaders ng church. Okay, so nanahimik na lang ako. Tapos pag wala na si Tito Brian sa bahay, doon sa Brindisi, syempre, nasa bahay pa ako noon eh. Nasa bahay pa ako. Hindi pa niya ako sinasama. So, ako lang mag-isa. Para ako doong baliw. Siguro kung mayroong CCTV doon ay makikita ni Tito Brian kung anong ginagawa ko doon sa bahay. Para akong baliw doon. Para akong baliw doon na, sumisigaw ako, nagpapamusic ako doon sa malaking TV. Nagpapamusic ako sa YouTube doon. Tapos, yung kina Don Moy na mga music ba. Tapos, nagpupuri ako para akong baliw doon na doon ko nilalabas yung aking discontentment ba doon sa pagsimba. Doon ko nilalabas. No? Tapos, pinagdadasal ko, hindi talaga ako. Sabi ko, uuwi na ako sa Pilipinas dahil hindi ako kontento dito sa pagpupuri. Ganyan. Pero ang pinagdasal ko, Lord, baguhin mo po si Bryant. Lord, na malaman niya po na ganito dapat ang pagpupuri sa inyo. So, nagdadasal ako. Ang sabi ng Diyos, you pray and you fast. Okay? Nagpipray ako, nagpa-fast ako. 3 araw, walang kain-kain, 3 araw. Sasabihin ni Tito Brian, ano na nangyari sa'yo? Kumain ka na? Yes, kumain na ako. Nilulutuan ko rin siya, ganyan. Pero, hindi ako kumakain dahil yung sabi ng Diyos, mag-fasting ka. Okay po, fasting ako, hala. Tapos yun, kasi gusto ko na baguhin ng Diyos si Tito Brian. Kasi hindi mo siya naniniwala ng speaking in tongue. Yung mga Baptist kadalasan, hindi sila naniniwala sa speaking in tongue. So yun. Habang nagpapatuloy, dahil kailangan I have to submit myself to my husband. So, kahit na nadidiscontento ako sa pagsisimba ko, kasama yung mga ibang mananampalataya, ay sumunod pa rin ako, sumama pa rin ako sa kanya, kasi yun ang sabi ng Diyos, submit to your husband. Although I struggled a lot, but Lord, I give this all to you. So, habang nagdarasal ako naman ang unti-unting binabago ng Diyos. Kasi nagdarasal ka na baguhin ng Diyos ang taong ito. Kailangan na ikaw mismo ang kikilos upang mabago ng Diyos itong taong ito. Kung mabago mababago ka na, magugulat ka lang sapagkat mababago din ng Diyos itong taong pinagdadasal mo. Ganun yun. So, 1 taon kong pinagtiisan yun na nagpapatuloy ako sa pagdarasal. Pinagdadasal ko rin ang congregation. Father God, Lord Jesus, maawa po kayo sa congregation na ito, Lord, para silang mga patay na nagsisimba sa iyo, Panginoon. Pero ikaw lamang po ang nakakaalam ng kanilang mga puso, Panginoon Diyos. Kung ito po ay hindi mo kalooban na nandito kami at mananatili kami dito sa lugar na ito, sa congregation na ito, Panginoon, take us out, Lord. Baguhin mo si Bryant. So, sabi niya, bago ko baguhin si Bryant, ay babaguhin mo na kita. Yes, Lord. Ay, ang hirap talaga, mga kapatid. Ang hirap. Pero, I surrender it all to the Lord. I cry out to the Lord. Pag wala na, tapos na congregation, doon naman ako sa bahay, nagpupuri para akong baliw. No? Meron pa akong mga flag. Oh. So, tayo muna ang binabago ng Diyos.
habang nagpapatuloy ako sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ni Tito Bryant na mag-join ka sa akin, dahil ganyan, okay, join pa rin ako, ganyan, kumusta, ganyan, no? Kahit na, Panginoon, alam mo ang puso ko. Nagulat na lang ako, mga ka-Team Jesus, isang araw. At sabi ni Tito Bryant, aalis na tayo dyan sa church. Ha? Bakit tayo aalis sa church? Kasi, pinakayag sa akin ng Diyos, pinakita sa akin ng Diyos, na hindi sapat ang klase ng pagpupuri na mayroon itong congregation na ito. At ipinakita sa akin ng Diyos, ako ay ipinakita ng Diyos sa Kanya. Ikaw, you long for a congregation that is boldly speaking and worshiping the Lord, dancing. Kasi alam niya may mga flag ako Flagger ako, mga ka-Team Jesus. Gusto ko nang gumamit ng flags, no, para magpuri sa Diyos. Pinakita ng Diyos sa akin yung passion mo na mapurihan ng Diyos, yung emptiness mo na pumalakpak ka, na sumigaw ka, magpuri ka sa Diyos, ganyan. At grabe, amazing talaga ang Panginoong Diyos. Amazing. No? Nagulat talaga ako. Hallelujah! Praise the Lord! Sumigaw talaga ako sa Diyos. Hallelujah. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Ha? Pag ikaw ay nagdarasal, kailangan na mayroong kilos. Hindi pwedeng sabihin mo, tapos alam mo ba na, dati hindi man yan siya naniniwala sa speaking in tongue. At pinagdadasal ko pa rin siya na, Panginoong Kristo, patagpuan mo po siya. Sabi niya, mayroon akong kaibigan na invite niya tayo doon sa church nila kasi ganyan, Pentecostal yun, Malco. Talaga, praise God, punta tayo. Pumunta kami doon. Ang ingay ng mga tao doon, mga Pilipino din. Ang iba, may mga foreigner, ang ingay. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! Nagsayuan, may nagpa-flag doon sa gilid. Dala. Sari-sari kasi ang uri ng pananampalataya at pagpupuri, mayroon tayo. Ako, nasanay ako sa maingay, sa Pentecostal. Nasanay ako sa combo na dirdag, sasayaw ka, papalakpak ka, nasanay ako niyan. Parang doon talaga ako nakukontinto at nandoon. At ang pinag-aaralan namin nung pagdating namin doon, yung message ng Panginoon sa pamamagitan ng pastor, ay ang tungkol sa gifts of the Spirit. At pinapaliwanag niya ng maayos ang mga gifts ng Spirit. Ang speaking in tongue, kung ano ang gamit nito, halimbawa ganyan, ang speaking in tongue is, dalawang gamit niyan, to edify ourselves, and also to edify the congregation. So, bakit tayo gumagamit ng speaking in tongue? Sapagkat may mga pagkakataon na, tandaan natin, mga ka-Team Jesus, hindi alam ng demonyo ang ating mga nararamdaman, ang ating mga iniisip, hindi niya yan alam. Hanggat hindi natin yan sasabihin, bibigkasin. So, the demon, the enemy is like a roaring lion waiting for someone to devour. Na ibig sabihin nun, naghihintay lang yan ang kaaway ng Diyos na makakita sa atin ng weakness natin na ganito, ito pala si ganyan, ito pala saya ganyan, nararamdaman niya, okay. At kapag binigkas natin yung nararamdaman natin yan, yung inis, yung galit na yan, at hindi natin yan isinuko sa Diyos, doon ka papasukan ng masamang espiritu na yan. Naiintindihan ba niya yung ating lingwahe? Pero kapag ang speaking in tongue ang gagamitin natin o ang Holy Spirit na ang mag-intervene sa ating mga bibig, sa ating mga nararamdaman, sa kaya lumalabas ang speaking in tongue.
Na ibig sabihin nun ay, anuman ang ating mga nararamdaman, anumang ating mga naiisip, ang Holy Spirit na ang nag-i-intervene yan, papunta sa Diyos Ama. Kaya nag-i-speaking in tongue tayo. Dahil ang ating espiritu na ngayon ang nagkukumyon sa Diyos Ama by the Holy Spirit. So, kahit nag-i-speak in tongue tayo, kung tayo ay nagsa-silent prayer, kung tayo ay nagdi-devotion, nag-i-speak in tongue tayo, no? Nagkukumyon ang ang ating espiritu doon sa Diyos sa pamamagitan ng intervention ng banal na espiritu. Hindi yan naiintindihan ng demonyo. It is only the Lord God Almighty who understands what you're talking about. Kapag nag-speaking in tongue ka, hindi ang demonyo. At pag nagdarasal ka, Panginoon, tulungan mo ba po ako? Anong ibig sabihin mo ng iyong sinasabi sa akin? Yan, magre-reveal ang Diyos, ang banal na espiritu. Magre-reveal yan sa utak mo. Ipapakita niya yan kung ano ang dahilan at bakit nag-speaking in tongue ka. Ganon yun eh. Yun ang aking paniniwala eh. No? Yun ang aking paniniwala. So, hindi niya nauunawaan yun. It's between you and the Lord. Ang communication ninyong yan. Yan ang sinasabing, you edify yourself by using the spirit or the gift of tongue. Yung isa naman, yung gift of tongue naman, na nandoon sa congregation, halimbawa, noong nakaraang linggo, doon sa IBC, yung International Bible Church. Tingnan ninyo yung IBC, mga katindisas. Ano niyo yan, itag niyo yan. Wala na kami sa Cornerstone. Dito na tayo sa local church. Dahil yun ang sabi ng Holy Spirit. You join with the local church and be part of the congregation at magamit kayo doon. Halimbawa, mamayang gabi ay mayroon kaming magsusort out kami. Yun yung sinasabi bang, kahit dito tayo sa Amerika, mga katindisas, mayroon pa rin mga mahihirap, mayroon pa rin mga homeless. So bukas ay pupunta ang church doon sa isang school dito. Dahil next week ay umpisa na ng school dito, no? Mag-August na umpisa na ng school. So magkakaroon tayo, ang church magkakaroon ng evangelism doon sa church, doon sa isang school. Bukas maaga alas 8. Ayan. At ako ay magsuot ng aming mga t-shirts na evangelism. So nagjo-join na kami sa mga activities. Okay? So noong nakaraang linggo, pagpasok ko kasi doon, nakita ko na mayroong flagger doon sa gilid. Sabi ko, ay, praise God! May mga flaggers pala dito. Malaya pala nakakapag-flag yung mga gustong mag-flag. Oh. So sabi ko sa Panginoon, anong gusto mo pong gamitin ko po na flag? Last 2 weeks yan. Sabi niya, gamitin mo itong iyong blue na flag. Ang blue kasi ay nangangahulugang ignition of the fire of the Holy Spirit. Ang blue, ignition yun. Ibig sabihin nun, kung ang mga tao, pag nagpupuri sila sa Diyos ay, kadalasan, mga kasamahan namin doon, mga taga-India, mga Indies man yung dyan, kadalasan, pero mayroon ding ilang mga Pilipino, ilang mga puti, yung mga itim, mayroon din. Pero majority doon ay mga Indies, taga-Asia. Asia, no? Mga Indian. So ngayon, yung sabi ng Holy Spirit, gamitin mo yung blue. Kasi ignition of the Holy Spirit, yan, ignition of the fire of the Holy Spirit. Na ibig sabihin nun ay umpisa yan ng pagpupuri mo sa Diyos, ang presensya ng banal na Espiritu. Kapag bago, 'di ba ang ilaw ng ang gas natin, yung gasol, kapag bago ang gasol, bagong bili at marami pang ilaw, marami pang gas, 'di ba pag binubuksan mo 'yan, ang lumalabas hindi yung red, ang lumalabas ay yung bluish.
So, pag ang bluish, mga ka-Team Jesus, ang lalabas, ibig sabihin nun, bago, born, new. So, ignition yan, bagong pagpupuri, bagong paglagay ng anointing ng banal na espiritu. So, okay, so yun ang ginamit ko, ganyan. Ngayon, maikli ang ang space ba, hindi masyadong malaki para sa blue na yan. So, kailangan ko siyang paiklian para ganito, pero naniniwala pa rin ako na as I cast out my banner o my flag up high, naniniwala ako na ang ignition ng Holy Spirit ay nandoon sa congregation. Hallelujah! At grabe ang Panginoong Diyos. Napakabuti ng Diyos. To God be the glory. Grabe yung presensya ng banal na Espiritu. At mayroong nag-speaking in tongue. May nag-speaking in tongue. Doon, di ko naintindihan. Pero pagkatapos nun, mayroon ding isa na kinunvik. No? Pagkatapos ng worship, pagkatapos ng ganyan, speaking in tongue, ayan na, nag-umpisa na gano'n. Oh. Tapos, ng word of God. Tapos, bago pa mag-end, ay ano na naman, nagpuri na naman ng ending. Nag-altar call. So, may isa doon na lumapit sa pastor at sinabi niya, this is what the Lord put into my heart. Kasi nga, grabe yung intention ng Holy Spirit, no? Yung intense, yung presensya. Nararamdaman ni Tito Brian, at sabi niya, nag-speaking in tongues siya, at naramdaman niya, nakaiyak siya, umiyak siya, naramdaman niya yung presensya ng banal na Espiritu. O yun, yung pagpapakumbaba ba ng congregation sa trono ng kaawaan ng Diyos. At sabi doon I long, ang message doon sa speaking in tongues sa congregation is, I long for your worship. I am discontented of your worship. I long for your worship. Worship me in spirit and in truth. O yun. So see, may mga pakahulugan yan, mga ka-Team Jesus, sa ating pananampalataya. So mahalaga pa rin ang speaking in tongues. Lahat ng gifts na ibinigay ng Spirit, ng Holy Spirit, ay mahalaga yan. To God be the glory. So, bago mangyayari yung ating mga dasal, bago sila mababago, mga ka-Team Jesus, bago may mga pagbabagong mangyayari doon sa mga taong pinagdarasal natin, tayo muna ang binabago ng Diyos. Hallelujah. Tayo muna. No? So, yun ang sinasabi kong kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Kristo, ibibigay niya ang desire ng mga puso natin. Dinala kami ng Panginoong Kristo sa isang congregation na kahit hindi man yan mga Pilipino, pero mga anak sila ng Diyos pa rin. They are our brothers and sisters. At malaya sila, malaya. Woo! Ang mga Indian doon, ang ingay din. Hallelujah! Hallelujah! Kasi iba naman yung kanilang mga intonation ng kanilang pananalita, no? Maingay din sila. Hallelujah! 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 O, ganun. Praise God. At ako rin doon ay, sabi ng Diyos, okay, ito, ang flag na gamitin mo, iyan. Itong gamitin mo na flag. Last Sunday, ginamit ko na flag ay iba, yan. Bumili ako ng iba pa sa Amazon para mayroon ako mga options anong gusto mo, Holy Spirit, na gamitin ko bilang pagpupuri ko sa Diyos. Ayun, to God be the glory. You see, mararamdaman mo ang presensya ng banal na Espiritu when you are together in the Spirit, no, ng congregation, pag nandoon ang presensya ng banal na Espiritu, sapagkat ang mga namamahala doon sa church ay very humble talaga, napakabuti, mabababang ang paningin sa sarili nila, very humble sila, at wala silang yung bang, kahit na ang mga indies na nandito sa mga ito, mga professional sila, mga matatalino sila. They are theologians, they are doctors, they're nurses din, kaga sa Pilipinas, sa mga Pinoy. But they're very humble. No? Very humble. So, sabi namin, this is our church. Lord Jesus, this is our church. This is our home. We belong to this congregation. Kahit hindi sila mga Pilipino. Hallelujah.
And they are very active sa ministry, sa community. So, ganun yun, no? Faith without action is dead. O tayo, nagdarasal tayo, Panginoon, tulungan mo po itong kapatid na ito. Panginoon, tulungan mo po itong taong ito na wala pong maisuot, wala pong ganito, wala pong ganyan. Ang tanong, gumawa ka na ba? May nagawa ka na ba? Kawawa naman itong kawawa naman itong kapatid na ito. Pero wala ka namang nagawa sa kanya. Yes, mga kapatid, grabe talaga yung happiness ko, yung galak ko na dinala kami ng Diyos diyan sa IBC. 1 buwan na kami diyan at sabi ng Holy Spirit, diyan kayo magta-tithing. Yes, Holy Spirit. So, di na tayo nagta-tithing sa San Antonio, sa Cornerstone. Dito na tayo. Sabi ng Diyos, diyan kayo magta-tithing. Yes, Holy Spirit. Ganun. No? Grabe. Grabe yung presensya ng Holy Spirit diyan sa church. To God be the glory. Napakaano nila, kung tutuusin, kung titingnan mo mga katimjisas, yung laki ng gusali ng church, tapos grande, no? Ang church grande. Tapos kung lalabas ka, dahil most of the time, mga Asian, no? Mga Asian, mga Indians, yan sila, kadalasan. Makikita mo, yung kanilang mga sasakyan doon, mga kapatid. Mga mamahalin ang kanilang mga sasakyan, mga SUVs, kadalasan. At wala silang mga American cars, kasi ang mga American cars dito, mga madaling masira. Yun, mura, pero madaling masira. Kadalasan doon, ang mga American cars, Toyota, mga Mercedes, Range Rover, mga Cadillac, ganun ba? Mga mayayaman, ang dami nilang mga mapera ba, may mga business dito, sa Sugarland, sa Stafford. But makikita mo, very humble sila. At, yes, how are you? Welcome to the church. I am this. Sila pang nag-welcome sa iyo. At mamayang gabi, kahit na mag-Bible study tayo, ay pupunta pa rin kami doon dahil kasama kami doon sa voluntary work. Magsusort out kami ng mga gamit para sa mga pamilya na homeless. At darating na ang winter, 'di ba? So wala silang bahay, homeless sila. Maaring doon lang sila nakatira sa kanilang mga sasakyan or saang banda, homeless sila. Wala silang may mga anak sila. So ang church ay nagtipon-tipon ng mga gamit, ng mga ano pa man na pwede niyang dalhin para ibigay sa mga bata, ibigay sa kanila, sa pamilya na ito. O see? Yan ang sinasabing faith with action. Hallelujah. Faith with action, mga katimjisas. Ito yan, faith. Kung tayo ay mayroong pananampalataya na kagaya sa isang mustard seed, pwede nating sabihin sa isang bundok, umalis ka dyan, lumipat ka dito. Ibig sabihin ng mga bundok na yan yung ating mga problema, yan yung ating mga pagsubok sa buhay. For nothing is impossible for the Lord. So yan ang pananampalataya natin, mga katimjisas. No? Yung ating mga pinagdadarasal, sasagutin yan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamamagitan din ng mga buhay natin. Sino ang gagamitin ng Diyos para sa, halimbawa, kagaya ngayon sa church, para sa mga homeless na yan? Walang mga damit, lalo na pagdating ng winter, ang lamig-lamig, no? Wala silang bahay, wala silang heater, wala silang matuluyan. Sino ang sabihin nating ang gagamitin ng Diyos para matulungan itong mga kapatid na ito? Sino? Ito bang mga taong nasa mundo na walang alam tungkol sa kay Kristo? No.
Tayo na mga nakakaalam sa katotohanan, tayo na nakakaalam sa kabutihan ng Diyos. Anong sabi doon? Paparusahan ng Diyos yung mga taong hindi marunong maawa, pero ang mga marunong maawa ay hindi natatakot pagdating ng paghahatol. Oh. Sino ngayon ang gagamitin ng Diyos para sa pangangailangan ng mga taong ito na halos hindi nga sila makakakain? Halimbawa, mayroon ka dyan na kapitbahay na matanda or what? Tapos nakita mo, wow, ang dumi-dumi naman ng kanyang bahay, ang gulo-gulo ng ano niya, kawawa naman, bakit? Wala na nga, hindi nga siya halos makakain. Kaya pa ba niyang maglinis dyan? Kaya pa ba niyang linisin ang sarili niya? Pag kinonvict ka ng Holy Spirit, na tulungan mo, yung matanda na yan, tulungan mo, linisin mo, ayusin mo, yan ang sinasabing faith in action. Tayo yun, tayo. Tayo ang gagawa nun. Pinagdasal mo, Panginoon, tulungan niyo po itong kapatid na ito. Panginoon, tulungan mo po itong si nanay o si tatay o yung ganito na ganito sitwasyon nila, Panginoon. Sino ang unang gagamitin ng Diyos? Tayo. Tayo ang unang gagamitin ng Diyos. Hindi yung iba. Kasi hindi naman sinabi sa Word of God na kung ikaw ay yayaman, saka kita gagamitin. Hindi. Tingnan mo yung balo doon sa Old Testament, yung kay Isaiah, na si Isaiah ay gutom na. Yung balo na yun, na mayroon siyang anak, ang kanyang last na lang niya itong harina na ito. Tapos ang oil din niya ay kaunti na lang. Huling ano na to, huling pagbibake na niya ng tinapay para makakain yung kanyang anak at siya. Pero sabi ni Elijah, please prepare something for me. I'm hungry. Pero anong ginawa ng balo? Sinunod niya. Master, ito na lang ang akin. Kung lulutuin ko ito, ganyan, ay wala nang makain yung aking anak. Wala na kaming makain. O wala naman kaming pera, ganyan. Pero anong sabi ni Isaiah? Elijah? No? Okay, you cook that for me. You cook that and share something for me. Kaya niluto ng babae yung panghuli niyang pagkain, ganyan, niluto niya. Yung oil din. Tapos, inihanda niya, binigyan niya kay Isaiah, kay Elijah ba yun? Nakalimutan ko, Isaiah ba yun? O Elijah, basta propeta ng Diyos sa Old Testament. So, pinakain niya yung propeta. At pagkatapos nabusog ang propeta, ang sabi niya, okay, maglikom ka ng lahat ng mga lalagyan, mga banga, ano pang meron ka, mga kapitbahay mo, humingi ka doon ng mga empty jars, mga ganyan, hingi ka ng mga empty gallons, ganyan. Okay, so ang dami na nilang mga nalipon na nalikom na mga empty jars, na mga galon, na mga banga, okay. O yan, yung lagyanan mo ng oil, i-pour out mo sa bawat isang nandiyan. Pag napuno na, okay. Sige, hanggang sa mapuno na ang lahat ng iyong lagyanan. At yan, ibenta mo yan doon sa market, okay. Bayaran mo lahat ng mga utang mo. So, anong ginawa? ng byuda? Hindi siya nagsasabi na, imposible naman yan. Paano kung wala na nga akong oil? Sumunod siya sa instruction. Okay po. So, yung kanyang lagyanan ng oil, kahit wala nang laman ng oil, ay pinur out niya yun. O, binubo niya yung lagyanan ng oil. O, yan ang sinasabing faith in action. Sumunod tayo. Pag sinabi ng Holy Spirit, tulungan mo yan.
Linisin mo ang bahay niyan. Malakas ka, wala kang sakit, ganyan. Linisin mo ang bahay niya, ayusin mo ganyan. Pakainin mo yan. Huwag ka na magreklamo. Wala man akong ano, ay pagod na ako, ayoko niya, dumi-dumi, ay ganito, ganyan. Tapos nagdarasal ka, Lord, tulungan mo po itong matandang ito. Tagpuin mo po, Lord, na mayroon po kang gagamiting tao. Ikaw nga ang gagamitin ng Diyos eh. Tayo nga ang gagamitin ng Diyos, tayo. No? So, anong ginawa niya? Sumunod siya sa instruction. Oh. Pinor out niya yung ano, yung tawag nun, yung pour out. Yung lagyan niya ng oil na jar. Oh, mayroon doong oil na dumaloy ang oil. Hallelujah. Yan, from one jar to another, puno na. Doon naman sa kabila, from one jar to another, from one jar to another. Mula sa isang banga, puno na yung isang malaking banga. Noon pa, isang banga, ang dami ng mga banga sa bahay nila. Hanggang sa wala nang kasisidlan, wala nang banga na empty. Wala nang banga na empty, mga kating Jesus. Wala nang banga na empty. So, okay, tapos na, ubos na. Tumigil na rin ang pag-pour out ng oil kasi wala na ngang banga na empty. Hallelujah. No? Oh. At ano nangyari doon sa balo na yun? Ang dami na niyang oil, mga kating Jesus. Ilang taon niyang gagamitin yung oil na yan. Yung iba ay bininta niya at ibinayad niya sa mga utang niya. Yung iba naman ay binili niya ng pagkain para sa kanya at pamilya niya. You see? Hallelujah. So, ang pananampalataya, mga kating Jesus, ay nangyayari yan sa pamamagitan ng pagsunod. Yung ating pagsunod, yun kasi yung sinasabi nating action. Action yun. Yun yung pagsunod natin, ito yung ating pananampalataya. Tapos, nagdasal tayo, ganyan. Tapos, ang conviction ng Holy Spirit magsasabi sa atin, tulungan mo yan, padalhan mo yan ng ganito, padalhan mo yan ng ganyan. Pag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, ng conviction ng Holy Spirit, yan ang sinasabi nating kilos, action yan. Bunga yan ng ating pananampalataya, ang kilos. Ang pagsunod. Yes, Lord. So, yan ang ating action. Obedience on the conviction of the Holy Spirit. Dahil naniniwala tayo. Because we believe. So, yung pagsunod sa conviction ng Holy Spirit. So, magugulat ka ngayon si Tito Brian. Nagkakas out pa yan ng mga demonyo. Go out! In the name of Jesus. Speaking in tongue yan. Oh. Dati, wala yan. Very timid yan si Tito Bryant na pero by the grace of God, to God be the glory, na the Lord sustain me with His grace. As I obey the Lord, you pray and you fast for your husband. Okay, Lord. Oh, kahit gutom na talaga ako. Sabi ng Diyos, pray, I am sustaining you with my grace. You see? So yun, mga kating Jesus. Ang pananampalataya na walang kilos ay patay. Ang kilos na walang pananampalataya ay palpak. Yan yun. Ang pananampalataya na walang kilos, ano mangyayari yan? Useless, patayan. Pero kapag tayo ay kumikilos din, sa sarili lang nating kakayahan, sa sarili lang nating kagalingan na kaya ko to, I will do it my way. Ako na good na. Ako na yan, kayang-kaya ko yan. Okay. Yan ang sinasabing action without faith. Sarili mo lang bang kagustuhan? So, ang mangyayari din yan, palpak! Magugulat ka, I made it my way. Ang nangyari sa dulo, palpak. Kasi wala ka rin pananampalataya.
Ginawa mo yan, sarili mo lang desisyon, sarili mo kagustuhan. Gusto ko kasi ito, kagawin ko to, okay, ganyan. O ikaw ang nakilala, kaya palpak ka. Pero ang pananampalataya, dapat, ang sundin natin, yung pananampalataya. Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Pinaniniwalaan natin yun. Iyan yun. Ito ang sinasabi sa salita ng Diyos, pinaniniwalaan ko ito. Itong mga pagsubok sa buhay ko, pwede ko itong sasabihin, umalis ka. I rebuke you, espiritu ng ganyan. I rebuke you. Halimbawa, ang inyong pagsubok sa buhay ay ang persecution. Persecution ng inyong mga magulang. Dahil wala pa sila sa presensya ng Diyos, kaya pinipersecute ka nila. Pinapagalitan ka nila, sinasaktan ka nila. Yan ang mga pagsubok mo, yan ang mga bundok ng iyong buhay. O, kung may pananampalataya ka na alam mo na itong yan, ay, yung mga sinasabi nila ay hindi yan totoo. Tapos sila ay wala sa kanilang katinuan. Sila ay nasa presensya ng demonyo. So, anong gagawin mo? I-rebuke mo yun! Rebuke! In the name of Jesus. Nakikipaglaban ka dyan, hindi sa pisika na pakikipaglaban, kundi doon ka sa tahimik na lugar, doon ka sa closet na yan, doon ka iiyak ng iiyak sa Diyos, doon ka magmumon, ilabas mo lahat ng iyong nararamdaman, ganito, Lord, kaya nag-speaking in tongue ka, kasi yung the Lord is edifying your spirit. Pagkatapos mo nag-speaking in tongue, na-edify ka na, ay talaga mga kapatid, ang sarap ng pakiramdam, ang gaan ng aking pakiramdam. Kaya dati doon sa Brindisi, doon ako sa guest room noon, nagbubuno ako ng aking mga pagsubok sa buhay, niyang kay Tito Brian, ang espiritong nasa kanya, masama, binubuno ko yan. O, pagkatapos niyan, ang sarap ng aking pakiramdam, parang lumulutang na ako sa ulap, parang lumulutang na ako, kaya sinasabi ng Holy Spirit, okay, magpahinga ka na dyan, matulog ka na. Kaya itong bed na ito sa guest room, itong bed na ito, ayan, itong bed na ito ang saksi, ang bed na ito sa guest room, yung guest room doon sa Brindisi, nandito siya, ito ngayon to ito ang saksi ng aking pakikipagbuno sa masamang espiritu, yung aking warfare sa mga masasamang espiritu. Hallelujah. To God be the glory. For 11 years, mga kapatid Jesus. So, yun. Kung meron tayong pananampalataya, kahit sa kaliit na mustard seed na yan, di nga niya makikita yung mustard seed. So, i-rebuke natin yung mga masasamang espiritu nang sa ganoon, mga kapatid Jesus, ay hindi tayo matatablan dyan sa mga sinasabi ng mga ito. Kasi pag natatablan tayo, pag wala tayong panasalita ng Diyos, halimbawa yung ating armor of God, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, yung ating shield of faith, yung ating sword of the Spirit, na kung saan ito yung mga salita na ito ng Diyos, yan ang ating sword. Ito ang salita ng Diyos, ito ang ating sword of the Spirit, na ito ay tutusok to sa ilailiman ng ating mga puso. Like a two-edged sword yan, mas malalim pa, mas matalas pa. Yan ang salita ng Diyos. No? So kung wala tayo niyan, wala tayong salita ng Diyos, wala tayong shield of faith, na matatamaan tayo dyan sa kanilang mga sinasabi sa atin, mga ganyan, wala na, ma-depress na, ayoko na nga, wala ka namang kwenta na Diyos, naniniwala nga ako sa iyo pero ginawa mo pa rin, hinayaan mo pa rin magkaano ako, hinayaan mo pa rin yung anak ko, yung kapatid ko, hinayaan mo rin, kinuha mo, ganito ganyan, so magtatampo na tayo sa Diyos. Pero kung mayroon tayong salita ng Diyos, hindi tayo tatabla ng anumang mga nangyayari sa paligid natin, ng anumang mga pagsubok sa atin. Hindi tayo tatablan. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Kaninang umaga lang, sabi ng Diyos sa akin,
Buksan mo yung iyong Westlake. Buksan mo yung iyong Westlake. Ang Westlake, financial, yun mga ka-Team Jesus, ang nag-finance ng Land Rover. Yung Land Rover ng Diyos ba, sila yung nag-finance, no? Na kung saan 18% per year ang kanilang interest. 18% per year. Pero nang binuksan ko, ito ang lumabas. Kita nyo yan? Nagsashadow eh. Ayan. Oh. Hi! So, ayan, no? Anong lumabas dito doon? Avita. August 8, 2025. 2014 Land Rover Range Rover Sport Utility 4D Supercharged. Paid off. Hallelujah! Woo! Hi! Iyan, mga ka-Team Jesus. So, kung may mga pagsubok man tayo sa buhay, may dahilan ang Diyos. So, ang gagawin natin, hindi tayo mawalan ng pag-asa. Let us act with our faith. So, di ba, nag-testify si Tito Brian? Hindi kami nagtanong sa Diyos, hindi namin sinisisi ang Diyos kung bakit ganito, ganyan. Pero nanahimik kami at nagpupuri kami sa Diyos. Patuloy kami nagpapasalamat, Lord, at iniligtas mo po si Tito Brian doon sa sasakyan na yun, sa Land Rover mo po, na ganyan. It was a blessing in disguise. Hi, hallelujah. So, mayroon pa tayong babayarin doon na $15,000. Blessing in disguise yun. So, yung intensyon ng demonyo ay sirain tayo. Pero ang plano ng Diyos ay higit pa sa ating mga nakikita. Higit pa sa ating mga naiisip. Yan ang plano ng Diyos. Hallelujah. Yan ang plano ng Diyos. Woo! Praise the Lord! Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Diba? Ganoon ang Panginoon. Kung tayo ay nagpapatuloy sa pagpapakumbaba sa Kanya, Panginoon, di man namin alam ang dahilan kung bakit hinayaan mo ito. But Lord, we are here, Lord God. Nagpapakumbaba kami. Ganun lang yun. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang ikaw ang aming pag-asa. May dahilan ka kung bakit hinahayaan mong mangyari ito sa aking kapatid. Kung bakit hinahayaan mong mangyari ito sa aking asawa, sa aking anak, o sa kinupaman. May dahilan ka at isinusuko namin sa inyo ang lahat. Ganun dapat, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Woo! Kaya kailangan ang ating faith mayroong kilos. Let us act on our faith by how? How? Paano tayo kikilos sa ating pananampalataya? Kikilos tayo sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa conviction ng Holy Spirit. Pagsunod sa conviction ng Holy Spirit. Pagsunod sa conviction ng Holy Spirit, mga ka-Team Jesus. Yan yun ang ating kilos, ang ating aksyon. Sabi nga doon, di ba? Rejoice in your tribulation. Mapalad ang mga taong nagalak sa kabila ng kanilang mga hinaharap na pagsubok, o di ba? Kasi at the end of the road, di man natin alam, it's only the Lord who knows. Kaya andito tayo. Here we are, Lord. Use us.
gamitin mo ang aming mga buhay upang ang sino man ang makakarinig sa aming mga testimonies, sino man ang makakarinig sa mga mensaheng nais mong iparating sa kanila, Panginoon. Nandito kami. Kaya tayo, mga kating Jesus, nakakaranas din tayo ng mga pagsubok sa buhay. Upang sa ganoon, itong mga pagsubok na ito, pag ito'y ating napagtagumpayan, ito na ngayon ang nagiging testimony natin. Ang sarap makinig ng mga testimony, sapagkat yun ay hindi yan nagiging testimony kung hindi ka naging matagumpay. Kaya nga, pag tayo ay nag-testify, kailangan na may galak ang mga bibig natin, ang ating mga mukha ay maliwanag, ang ating mga mukha ay maliwanag ang mga mukha natin. Kasi nag-testify tayo sa kabutihan ng Diyos para kung nag-testify naman kayo dyan, para naman kayong mga namatayan wala naman akong magawa. Sinabihan naman tayo ng Diyos. Di ba pinaliwanag na yan sa inyo ng banal na Espiritu? Pag testimony, dapat ay magalak tayo. Maliwanag ba ang ating mukha ba? Masaya? Mayroong joy, mayroong galak. Kasi victory yan victory. Meron bang victory na, mga kating Jesus, ito po yung aking testimony, ganyan, kasi, dapat may galak, kasi tapos mo na, nalampasan mo na, kaya nga testimony Ang testimony, hindi yung ngayon pa kasalukuyan ay hinaharap mo pa yung pagsubok na yan. Hindi yan testimony. Kasi binubuno mo pa yan Binubuno mo pa, naintindihan natin yun. Binubuno pa natin. Nasa kasalukuyan pa tayong pagbubuno niyan. Pakikipaglaban. Wala pa, hindi pa yan tagumpay. Yung testimony, yun yung tapos na nangyari sa sitwasyon mo, sa buhay mo, pagsubok sa buhay mo, tapos naniwala ka sa Diyos, sumunod ka sa Kanya, itong sinabi ng Diyos sa salita niya na ganito, tapos pinaniniwalaan mo yan, pinaninindigan mo, sinunod mo, yun yung faith in action. Kaya nga, napagtagumpayan mo, hallelujah, praise the Lord! Yan ang testimony. I will testify the goodness of God in my life. Kaya pinagdadasal ko sa Panginoon na matututo tayo, mga kating Jesus. Matututo tayo. No? Matututo tayo, mga kating Jesus. Kasi sa testimony, ang ating itinataas diyan ay hindi tayo. Si Panginoong Jesucristo Siya ang ating pinararangalan. Kung tayo ay magpaparangal ng tao, ng mayor, ng presidente, yahoo! Yes! Yes! O gaganon tayo Tao, pinaparangalan natin, nagsihiyaw tayo, pumapalakpak. Tayo, nagpaparangal tayo sa Diyos na buhay. Mga kapatid, kasi ganyan. Ano ba yan? Baguhin natin ang ating mindset, mga kating Jesus. Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos, yung sinasabi sa message. I long for your worship. I'm thirsty of your true worship. So yung ating pagsamba sa Diyos Ama ay hindi sapat para tayong naging para na tayong naging anong tawag nun, yung comfortable na tayo, para tayong yung naging complacent, okay, basta mag-attend ng Bible study, okay lang, ganyan. Tapos tapos yung testimony, mga kapatid, ganito ganyan, ganito. The Lord is longing for our passion, our worship.
Kung kayo nga dyan, pag sumisigaw kayo, nakita nyo si Ruben Padilla, nakita nyo, bumisita dyan sa inyo si Manny Pacquiao. Hoy, si Manny Pacquiao, dito, dali, oh. Saya-saya nyo nga eh. Very energetic. Tapos pagdating sa testimony na kung saan ang iyong papurihan ay ang Diyos, ang iyong ipakilala ay ang kabutihan ng Diyos, para kay lungkot-lungkot ng buhay mo. Kaya nga testimony, dahil victory yan eh. Victory. Lord Jesus, bigyan mo po kami ng karunungan, ng karunungan, ng kaalaman. Bigyan mo po kami ng boldness and courage. Bigyan mo po kami ng lakas, ng kagalakan sa mga puso namin. Panginoon, na ikaw ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan, na hindi kami mahiya sa aming mga sarili, na ipakilala ka sa sanlibutan, na ang aming pananampalataya ay isakilos namin, na ipakilala ka sa sanlibutan, na ikaw ang karapat-dapat na Diyos at walang iba. Ikaw ang karapat-dapat na kilalanin, ikaw ang karapat-dapat na sambahin. Ang pangalan ni Jesucristo ang karapat-dapat na ipakilala sa sanlibutan. Oh, hallelujah! Hallelujah, Jesus. Turuan mo po ang iyong mga kaanakan, ang Team Jesus, Panginoon. Turuan mo po kami, turuan mo po sila, Lord, na maging magalak sa iyo, na i-anoint ninyo, Panginoong Jesucristo, ang kanilang mga bibig, ang aming mga bibig, nang sa ganoon po, lalabas sa aming mga bibig ang iyong kabutihan. I rebuke the spirit of shame in the name of Jesus sa iyong mga kaanakan, Panginoong Jesucristo. There is no shame in you. Hindi kami makihiya na ipakilala ka sa sanlibutan, sapagkat ikaw ang nararapat. Ikaw ang dahilan kung bakit kami ay buhay pa hanggang ngayon. Dahil sa iyong sakripisyo, sa makatuwid, hindi namin ikahihiya ang pagpapakilala sa iyo sa sanlibutan, ang iyong kabutihan. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I rebuke your spirit of shame, spirit of stage fright. I rebuke your spirit of magiging shy and timid sa inyong pananalita. I rebuke you in the name of Jesus. You go back to hell right now. Wala kang karapatan, demonyo, na manatili sa mga bibig at sa mga puso ng mga anak ng Diyos. Sa Team Jesus members, wala kang karapatan. I rebuke you right now. In the name of Jesus. You go back to hell. You rot in hell. Your spirit of shyness, your spirit of timidity, your spirit of shame, in the name of Jesus. You go back to hell right now. Go back to hell in the name of Jesus and by the blood of Jesus. You are chained at hell, in hell right now. The spirit of shyness, shame, the spirit of timidity, I rebuke you and I chain you and I push you back to hell right now in the name of Jesus. I get loose the spirit of boldness, the spirit of courage, the spirit of joy and gladness sa mga puso namin, sa mga puso ng iyong mga kaanakan, sa mga puso ng Team Jesus members, Panginoong Jesucristo, nang sa ganoon po ay makikita sa kanilang mga testimony ang kanilang kagalakan sa kanilang mga puso, ang kanilang pagpapasalamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. O hallelujah, sa kabutihan ng buhay, kabutihan mo sa mga buhay nila. Hallelujah, hallelujah. I get loose the spirit of confidence in your presence, Holy Spirit, sa kanilang mga buhay, upang hindi sila mahihiya saan man sila pupunta. Ipakilala kanila sa sanlibutan. Ano man ang kanilang mga gagawin namin ito nang dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Ano man po ang mga kahilingan ng iyong mga kaanakan, ito'y aming pinaniniwalaan na ikaw po ang gagawa ng paraan. Ikaw po ang gagawa ng himala. Lord, tinataas namin ang buhay ni Tito Bryant, ang anumang pagsubok na kanyang nararanasan ngayon, lalo na sa kanyang katawan, Father. We rebuke the devourer, Father God, in the name of Jesus and by the blood of Jesus, and we get loose the spirit of healing upon his body, from his head down to the sole of his feet. We claim healing, Father God. We also pray for those who are sick,
yung mga nagre-recovery pa sa kanilang mga sakit, si Tita Lynn, si Tita Jane, ano pa man, sino pa man, ang kapatid ni Sis Evelyn, Panginoon, gumawa po kayo ng himala sa buhay nila ni Sis Evelyn. Gamitin mo po siya, Panginoong Diyos, na itong sitwasyon ng kanyang kapatid, ito ang iyong gawing paraan, Panginoon, upang manumbalik ang relasyon ng kanyang kapatid sa iyo, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah, Lord Jesus, yes, Panginoong Diyos, you will make a way where there seems to be no way. Panginoon, tulungan mo kami na ma-activate namin ang aming pananampalataya sa iyo, ng aming pananampalataya ay magkaroon ng kilos, ang aming pananampalataya ay magkaroon ng kilos sa pamamagitan ng pagsunod ng iyong mga salita. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, pagpapalain mo ang iyong mga kaanakan na nandito nakikinig sa iyong mga salita, ng siksik, liglig, umaapaw, at anuman ang kanilang mga pangangailangan, Father. We are also claiming, Father God, the miracle, Lord, na hinihintay ni Sis Leah sa kanyang anak, Lord, sa kanyang bunsong anak, Panginoon. Mayroon po kayong dahilan kung bakit hinayaan ninyo na mangyari ito sa pamilya nila, Lord, sa kanyang anak, Panginoong Diyos. I am claiming healing, maging doon sa aming apo na si Mar Gabriel, Lord God, o kay Elenita, na kasalukuyan silang nasa under sa proseso, Lord God, ng transplant, Father. We are claiming, Father God, Lord, in the name of Jesus, ang katagumpayan ng operation na yan, na ikaw ang magpapadala ng iyong sugo ng mga doktor at ng mga nurses, Panginoon, na hawak-hawak ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon Diyos, na gamitin mo ang kanilang mga kamay nang sa ganoon, Lord, ay maging matagumpay at maipakita ang iyong himala, ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng operasyon na ito. Oh, hallelujah. Maging ang operasyon ng kapatid ni Sis Evelyn, Panginoong Diyos, tinataas namin sa inyo, Lord, kung ano man po ang mga pangangailangan nilang pinansyal. Panginoon, ikaw po ang magbibigay sapagkat you are our God, you are our great shepherd, you are our shepherd, and we shall not want. So, Panginoon Diyos, maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Hallelujah. In Jesus' name we pray, and with the Holy Spirit. Amen! To God be the glory. Hallelujah. Ayan na, mga ka-Team Jesus. So, ganun dapat ang gawin natin, mga ka-Team Jesus. Dapat tayo maging bold. Dapat tayo ay magalak. Dapat tayo ay makita yung kalakasan ba, yung energy ba. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Para sa ganoon, ito namang mga nakikinig sa atin ay mabigyan din ng energy, mabigyan din ng ma-impluwensya ba ng klase ng espiritu ba na mayroon tayo sa Panginoon. No? Yung kagalakan sa puso, yun ang maibigay natin na impluwensya ba? Yung lakas, yung energy. I'm alive, alert, awake. Hindi yung kung tayo ay nagbabahagi sa salita ng Diyos, kung tayo nag-testimony, mga kapatid, kasi ganito, ganyan, palagi na lang yung ating emosyon ang ating binibigyang pansin, sa halip na ang ating bibigyang pansin ay ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Hallelujah. No? To God be the glory. Kaya, faith without action is dead. Ang pananampalataya na walang kilos ay patay. Pero ang kilos na walang pananampalataya, palpak. So, palpak is real naman, mga ka-Team Jesus. So, hintayin ninyo ako dahil mag-live tayo para sa Team Jesus members. Hallelujah. To God be all the glory and honor. Kaya, mga ka-Team Jesus, huwag kayong magdasal na, Lord, ikaw naman nakakaalam ng lahat, ikaw na po ang bahala. No. As we surrender everything to the Lord, we have to do our part. That is what we call faith in action. Hindi pwedeng, ikaw na po ang bahala, tapos wala ka namang ginagawa para mabago itong taong ito. Hindi ka naman nakikinig sa prompting ng Holy Spirit na ito ang gawin mo. Useless din yung sinasabi mong ikaw ang bahala, Lord. Kasi pag sinabi mong ang Diyos ang bahala, gagamitin niya tayo ang gagamitin niya. Naintindihan ninyo yun? As we surrender to the Lord, we have a role to do, a part to do.
Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye. God bless.